Yo, what's up mga kaidol? Nagbabalik si Ban natin doon mga kaidol. Ang resbacker ng mga fake news mga kaidol. Ito mga kaidol hindi po nagkakamali si President Bongbong Marcos mga kaidol na pinili at kinuha si Yusik Attorney Claire Castro mga kaidol. Oo, yan po ang totoo mga kaidol. At may katuwang na po si President Bongbong Marcos laban sa mga fake news mga kaidol. Oh, ito po si Claire Castro mga kaidol, no? Palaban at walang takot magsalita mga kaidol. Yan po at magpapasalamat po tayo at may panlaban na po tayo sa mga nagpapakalat ng mga fake news mga kaidol, no? Oo, kaya yung mga DDS vlogger ngayon mga kaidol, oh, nagdahan-dahan na po sila nagbablog ng mga fake news mga kaidol dahil po alam na po nila kung anong mangyayari, no? Oo, dahil po kay Yusek Attorney Claire Castro mga kaidol. Oh, panoorin nyo mga kaidol. Napakatapang po magsalita si Yusek Attorney Claire Castro mga kaidol at walang takot po laban sa mga fake news mga kaidol. Panoorin po mga kaidol. Binalaan ng palasyo si Vice President Sara Duterte sa panghihikayat daw nito sa publiko na maglabas ng hinanakit sa administrasyon. Babala ng Malacanang pwede ang mauwi sa kasong sedisyon. Nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na pwede raw ipakita ng taong bayan ang kanilang galit sa gobyerno. Sinabi yan ni VP Sara nang mag-ikot siya sa ilang barangay sa Cebu City kahapon. Giit niya, protektado ng saligang batas ang karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang hinaing sa administrasyon. Pero babala ng palasyo, isang hakbang na lang ito bago ituring na sedisyon. Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Hirit pa ni Castro, bakit ngayon lang daw nagsasalita ang bise? Samantalang mas malala pa raw ang sitwasyon nung panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Hindi na bago ang palitan ng patutsada ng Pangulo at ng mga Duterte. Pero depensa ng palasyo, gusto nang ihayag ng Pangulo ang kanyang saloobin para ipakita na hindi siya mahinang leader. Mahirap po na yung isang party lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. Habang tumatapang ang mga pahayag ng Malacanang, tiyempo namang nabuhay ulit ang videong ito online. Makikita rito ang tila pagwawala ng bagong Palace Press Officer na si Yusek Castro. Pero paliwanag niya, 2015 pa ito nangyari at ipinagtanggol niya lang ang dati niyang kliyente na hinuli ng walang warrant of arrest. If given a chance to do that again, I will. Why? Because I did that for justice. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Yan po si Yusek Attorney Claire Castro mga kaidol. At ito pa mga kaidol, yung naninira ni Yusek Attorney Claire Castro na minamaliit yung pagka-attorney niya. Banggitin ko na yung pangalan mga kaidol Si Maharlika, inggit na inggit ni Yusek Attorney Claire Castro mga kaidol. Isa pa tong babae na to mga kaidol, no? Si Muka, no? Grabe, nilalait si Attorney Claire Castro si Muka. Ano naman yung background ni Muka mga kaidol kung makikita yung background ni Muka mga kaidol, no? Oo. Kaya Muka, wag ka nang mainggit kay Yusek Attorney Claire Castro at wala ka sa katiting sa kanya. Oo. Kumbaga, maliit ka lang. Oo. Dito ka lang kay Attorney Claire Castro mo ka. No? Yan po ang nanglalait
ni Yusek Attorney Claire Castro. Subukan nyo lang manglalait, subukan nyo lang gumagawa ng fake news ni Yusek Attorney Claire Castro, may kalalagyan kayo. Oh, may kalalagyan kayo ni Claire Castro. Oh, yan po ang attorney natin mga kaidol. Oo, si Claire Castro mga kaidol. Panlaban sa mga fake news mga kaidol. Lalong-lalo na sa mga DDS vlogger dyan na gumagawa ng fake news mga kaidol. Maraming salamat. At sa hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko mga kaidol, please subscribe sa my YouTube channel, Banati Doy Resbacker. At may sa TikTok ko mga kaidol, Banati Doy Resbacker. Pakisali na po yung Facebook page ko mga kaidol, Idol Pasaway. Maraming salamat po.